Pangulong Bongbong Marcos trending sa social media matapos mag-viral ang pagdalo sa katatapos na concert ng sikat na bandang Coldplay. Umani ng pambabatikos ang pagdalo ni Pangulong BBM sa bandang Coldplay kasama ang asawa at anak. Ayon sa mga netizen ay nagawa pa nitong magsaya sa gitna ng sitwasyon ng bansa. Kita sa mga larawan ang Pangulo sa mismong concert at nakuhanan din ng larawan ang pagsakay ni PBBM sa chopper na pagmamay-ari ng gobyerno at buwis ng tao ang ginamit. Samantalang sa gitna ng concert ay kita din sa video ang pasaring ni Chris Martin na lead vocalist ng banda ang matinding traffic na kanyang naranasan sa ating bansa at napamura nga ito. Aniya, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So thank you for making the effort to come. Hindi nga mapigilan ng ibang netizen na mag-react sa sinabi nito, lalo pa at andoon mismo ang Pangulo. Kung matatandaan nga na kahit noon pa man, ay mahilig na itong si BBM sa mga pagdalo sa party at mga okasyon, ayon mismo sa tatay niya noong kabataan ni Bongbong. At sa katunayan nga, ay nagkaroon nga ng movie itong Made in Malacanang kung saan ay sinabi mismo ng gumanap bilang tatay ni BBM na mahilig ito sa party at kalayawan. Narito ang ilan sa mga comments ng netizen. Ang sipag naman ni BBM manood ng concert ng Coldplay, naka-helicopter pa. Habang ang Mindanao ay nagluksa at naglugmok dahil sa trahedya dala ng matinding pagbaha, ang ating mahal na Pangulo ay naglibang sa concert ng Coldplay. Spotted din sa naturang concert ang mga Filipino celebrity na sina Ryan Bang, present din si Pia Guanyo at pamilya nito, present din sina Maine Mendoza at Arjo Atayde at marami pa. Well, anong masasabi natin dito mga kapolitika? Lalo pat nasa krisis ang ating bansa sa ngayon, ay hindi sana na lang nag-attend ng concert itong ating mahal na Pangulo. Kamakailan lang ay ilang bahagi ng Mindanao ang binaha dahil sa walang habas na pag-ulan. Kung ating matatandaan, ang Mindanao ay isa sa mga lugar na kung saan ay nakakuha siya ng napakalaking boto noong nakarang eleksyon. At sana man lang ay naging sensitibo ito sa sitwasyon ng mga tao doon. Hindi din talaga may iwasan na mag-alburuto sa galit ang mga netizen, especially na malaki ang expectation ng mga Pilipino sa kanya noong tumatakbo pa lamang ito. Ang sabi nga ng iba ay nagsisisi sila sa pagboto sa kanya noong eleksyon noong 2022. Well, ganun pa man, nasa huli ang pagsisisi. Sana naman ay maging matalino na ang mga Pilipino sa pagpili sa susunod na eleksyon. Sinusuportahan natin ang kasalukuyang gobyerno, mga kapolitika, dahil siya naman ay halal ng taong bayan. Subalit, hindi tayo mangungunsinte kung meron mang dapat batikusin sa sitwasyon, dahil ang ating katapatan ay wala sa iisang politiko lamang, kundi sa ikauunlad ng ating inang bayan. Gayunpaman, ay patuloy din nating ipagdasal ang ating mahal na Pangulo sa kanyang mabuting mitihin para sa ating bansa. Anyway, sana man lang ay may magpayo sa kanya, lalo pat palala ng palala ang sitwasyon ng bansa sa usapin ng presyo ng mga bilihin na napakamahal na nga at marami na ang umaaray. Kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi at saloobin sa videong ito? Please comment down below at kung kayo ay bago pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat mga kapolitika sa inyong panunod hanggang sa